Hi mga kawika! Ngayon, samahan niyo kami sa pagtuklas ng mga antas ng wika. Ready na ba kayo? Tara, simulan na! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aming vlog na puno ng kaalaman, saya at interaksyon. At ngayon, samahan niyo kami sa paglalakbay sa mundo ng antas ng wika. Bakit nga bang mahalagang pag-usapan ang antas ng wika? Simple lang, lahat tayo, araw-araw, ay gumagamit ng wika. Pero alam niyo bang may iba't ibang antas ng wika? Ito ay ang formal at di formal. Magandang araw mga kawika! Ako si Keira Arguelles at sa video na ito, ating pag-uusapan ang dalawang uri ng antas na wika, ang formal at hindi formal. Pero teka lang, hindi lang ito basta paliwanag. Meron din kaming mini quiz. Kaya, makinig na mabuti at sumali sa aming mini quiz. Ready ka na ba? Tara, simulan na! Unahin natin ang formal na wika. Ito ay ginagamit sa mga opisyal, seryoso at mga formal na sitwasyon. Ito ay karaniwan na maririnig o mababasa sa mga paaralan, dokumento at iba pang formal na talakayan. Ito ay ang uri ng wika na mabilis, malinaw at may wastong paggamit sa gramatika. Unang tanong. Sa tingin mo, ang wikang ginagamit ng isang guro habang nagtuturo sa klase, formal ba o di formal? Tama! Ito ay isang halimbawa ng formal na wika. Ngayon, pag-usapan natin ang hindi formal na wika. Ito ay ginagamit sa pang-araw-araw na usapan, mas lalo na kapag casual o malapit ang kausap, katulad ng barkada, kapamilya o kaklase. Mas magaan at mas relax ang tono ang ginagamit dito sa uri ng wika na ito. Pangalawang tanong. Paano ka ba makipag-usap sa mga tropa mo online? Sa palagay mo, formal ba yon o di formal? Tama, ito ay hindi formal. Ngayon, tignan natin kung gaano ka kahusay. Sabihin kung formal o di formal ang uri ng wika sa bawat sitwasyon. Number 1. Pagsagot sa oral defense ng research. Tama! Ito ay halimbawa ng formal na wika. Number 2. Pakikipag-chat sa group GC. Ano nga ba? Ang aking kasagutan ay di formal po, ate. Number 3. Pagsulat ng liham para sa principal. Ito ay isang uri ng formal na wika. Number 4. Pagtawag sa kaibigan sa tawag ng gabi. Formal ba o hindi formal? Malamang, ito ay hindi formal. Ngayon, alam na natin ang dalawang pangunahing antas ng wika, ang formal at di formal. Tandaan, ang wika ay may tamang paggamit sa tamang tao, lugar at pagkakataon. Ngayon naman, dumako tayo sa mga uri ng formal at di formal na wika. Junel, simulan mo. Ngayon naman, tara sa mas malalim at masining na wika. Ito ang tinatawag na pampanitikan o panretorika. Gamit ito sa panitikan gaya ng tula, nobela, dula, o kwento. Halimbawa, tinatangis ng langit ang kanyang pagkawala, imbis na umuulan. Busilak ang kanyang puso, imbis na mabait siya. Ikaw, kaya mo bang gumawa ng pangungusap gamit ang wikang pampanitikan? I-type mo na sa comment section. Subukan natin yan. Formal na wika, pambansa, ginagamit sa paaralan, pamahalaan at media. Pampanitikan, ginagamit sa malikhaing panitikan. Ayan, sana mas naging malinaw na sa inyo ang dalawang uri ng formal na wika. Teka, niyugot ako.
Minsan, parang wika lang din ang pag-ibig. Simple sa una, pero kapag lumalim, ang hirap na intindihin. Ang lalawigan wika ay isang uri ng di formal na antas ng wika at karaniwang ginagamit ng mga tao sa isang tiyak na rehiyon o lalawigan. Ito ay nag-iiba sa pabansang wika dahil sa tanging bokabularyo, tono at paraan ng pagbigkas. Madalas nang ginagamit sa araw-araw at usapan ng mga lokal at may impluensya ng katutubong wika o dialekto sa lugar. Ang kolokyal ay mga salitang informal na ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Ito ay karaniwang mga salitang pinaikli o binawasan ng pangusap upang maging mas mabilis o mas komportable sa pagdinig ng tao. Mahalagang magkaroon ng kaalaman sa kolokyal sapagkat ito ay bahagi ng komunikasyon sa lipunan. Ang balbal ay isang wika na tinatawag din salitang kalye o street language. Ginagamit ito ng mga tao sa informal na usapan, lalo na sa mga kabataan at madalas itong nagbabago depende sa uso o lugar.